Anyway, ito, tuloy natin. Ito pa, isa pang usapin na etong si Rimul. Ito pa. Sa patuloy na pagsisiyasat sa mga kontrata ng Balog-Balog Dam project sa Tarlac, nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel na sumipa ang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng proyekto. Ito ay mula nang ilipat ang National Irrigation Administration sa opisina ng Pangulo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Quezon City. Andrea, may sagot na ba si NIA Administrator Eduardo Guillen dito sa issue na ito? Corina, malaki nga ang naging discrepancy ng hiniling at naigawad na pondo sa NIA para sa Balog-Balog Dam Project, particularly noong taong 2025. Nakausap nga namin si NIA Administrator Eduardo Guillen at ipinaliwanag niya ito. Taon-taong humihiling ng pondo ang National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon para sa maintenance and other operating expenses ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa bayan ng San Jose sa Tarlac. Mula 2023 hanggang 2025, consistent ang NIA sa paghiling ng 261 million pesos para rito, batay na rin sa National Expenditure Program. Noong 2023, mula sa 261 million proposed budget, mahigit 789 million pesos ang naaprubahan sa ilalim ng national budget. Bagaman nanatili sa 261 million ang budget para sa proyekto noong 2024, kapansin-pansin ang malaking ipinagkaiba sa sumunod na taon. Sa 2025 kasi, ang 261 million proposed budget lumobo sa 2.750 billion pesos. 2017 pa nang magsimula ang construction ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa mga ulat, nakuha ng konsorsyum ng Filipino at Chinese companies na ITP Construction Incorporated at Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Company Limited ang kontrata na nagkakahalaga noon ng 5.8 billion pesos. Dapat ay makukumpleto na ito noong 2018. Pero noong 2019 ay humiling ang NIA ng contract extension hanggang 2022 dahil na-delay ang construction ng proyekto. Sa 2024 report ng Commission on Audit, sineta nito ang NIA dahil sa umano'y dalawang terminated contracts ng proyekto na may halagang 6.64 at 6.95 million pesos respectively. Mula rin 2023 ay taon-taong nabibigyang diin ang proyekto sa budget hearing sa Senado dahil nga sa pagkakaantala at posibilidad ng pagkakawaldas ng nailalaang pondo para rito. Mula kasi sa Department of Agriculture, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na malipat ang ahensya sa Office of the President noong 2024 sa ilalim ng Executive Order No. 69. Matapos ang termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot... Grabe ito, no? From 200 plus million naging 2.7, which is supposedly maintenance nga taon-taon, di ba? Ibig sabihin ng maintenance, alam mo na. Di ba? Halimbawa sa kotse, PMS. PMS mo taon-taon, di ba? O every 6 months, alam mo na kung magkano yung gastos. Ngayon, kung magkaroon man ng discrepancy, sabihin, tumaas man ng konti, yung gastos, napakaliit lang. Di ba? Hindi naman ganun kalaki ang itataas. Pero this time, from 261, lumobo noong 2025. Ito, ayan o. Asan dito yun, ha? Ito muna, ayan. Ayan. Tingnan ninyo. Bakit do sa budget na yan, naging 261 naging 2.7? Kasi ito yung election year. Gago! Di ba kaya nga pinaka corrupt na budget ay yung 2025 budget?
Kasi nga, ito yung pinagkuhanan ng mga lintik na AKAP, lahat na lang ng AYEX, lahat na lang ng pangsuhol sa mga butante, dito nyo kinuha noong 2025 budget. No. Ito, from 261, naging 2.750 billion. Ang tanong, magkano talaga kaya ang ginamit dyan? Magkano napunta sa bulsa ng opisyal dyan sa NIA? At saka ilan ang napunta doon sa naglagay? Tandaan ninyo, desisyon niya ng presidente. Desisyon niya ng DBM na pinamumunuan ng sekretary at yung sekretary sumusunod lang doon sa utos ng presidente. Ang tanong, hindi kaya ginamit siyang pondo sa pangangampanya? O ito, lagyan namin kayo dito pero ang gagamitin nyo lang dito, isipin nyo this is 2.750. Kahit nga tumaas halimbawa 261 million, tumaas. Gawin na natin 750. So may 2 billion na napunta kung saan-saan. Tama, mali? Tama, mali? Grabe, no? Grabe sa Pilipinas talaga. 20 termination ng contracts noong 2024 at ang masusing pag-aaral, noong nakaraang taon ay inaward ng NIA ang bagong kontrata sa proyekto sa Santa Clara International Corporation sa halagang 7.67 billion pesos. Ngayong taon din ay meron itong mahigit 641 million pesos para sa maintenance and other operating expenses. Corina, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, guaranteed na raw ang pondo para sa bagong kontrata. Taunan daw itong ibibigay kaya umabot ng bilyon ang pondo para sa proyekto noong taong 2025. Hindi lang 261 million ang hinihingi namin. Ang hinihingi namin is yung approval ng NEDA board. Sinasabi rin niya kung ilan dapat ang ilalabas yearly. Kasi hindi naman niya ilalabas buo yung budget dahil yearly may accomplishment ka Corina, ang mahigit 641 milyon na pondo naman ngayong taon ay sapat daw para sa mga kailangan nilang bayaran sa bagong contractor. Corina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Grabe, Milyonaryo News. Ay nako, malupit talaga itong gobyerno natin, Grabe, laki ng ng discrepancy sa mga budget natin, Yan yung 2025. And yet, sinabi nila walang substance. Walang substance yung impeachment ni Marcos. Gago! Ay, nako kayo talaga, oo. Ay, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.